tayong magpaka-ipokrito. Pwede gawing publiko lahat ng salin ng mga congressman, senador at mga politiko. Mag-issue rin tayong lahat ng bank secrecy waiver. Mga boss, tapos na ang botohan ng impeachment dito sa Kongreso at meron ng oportunidad si Vice President Sara Duterte na magpaliwanag at linisin once and for all ang kanyang pangalan tungkol sa mga aligasyong ibinabato sa kanya. Pero real talk lang mga boss, huwag tayong magpaka-ipokrito. Kung ano ang pamantayang ginamit natin kay Vice President Sara Duterte, edi yun din dapat ang gamitin nating pamantayan sa ating mga sarili. Sabi natin, may problema sa kanyang salin. Pwede bakit hindi gawing publiko lahat ng salin ng mga congressman, senador at mga politiko? Sabi natin, meron siyang tinatago sa kanyang bank accounts. E di ang gawin natin, mag-issue rin tayong lahat ng bank secrecy waiver at ipakita sa publiko yung laman ng ating mga bangko. O di ba gusto natin walang tinatago? O di ba parang lahat ay malinis at walang kasalanan? O di imbestigahan natin ang lahat at kahit ako pa mismo ang mauna mga boss, walang problema para lang patunayan na tunay tayong tumitindig para sa pananagutan. Pero ang problema mga boss, magaling lang ang Administrasyong Marcos sa pagpapatumba ng mga kalaban niya sa politika. Pero ang sariling bakuran, hindi malinis. At kung accountability lang naman din ang pinag-uusapan, wow, accountable. Di ba dapat lahat tayo ay accountable sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Meron na ba ni kahit isang makabuluhang panukalang batas ang naipasa ng gobyerno tungkol sa mga manggagawa? Di ba inaharang nga ni Executive Secretary Ralph Recto yung pagsasabatas ng House Bill number 8081 at pagtataas ng sahod ng mga manggagawa? Sa krisis na pinagdadaanan natin ngayon, anong tugon ng gobyerno? Wala pa rin. Nga pa rin. Inutil at nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Sa presyo ng bilihin, sa kuryente, sa VAT at excise tax na gusto ng marami na matanggal, mabuwag o masuspend. Ano na ang tugon ng gobyerno? Di ba wala pa rin? Sumalang na dito sa plenaryo ang impeachment. Pero yung mga panukalang batas na magpapagaan at magpapaginhawa sa buhay natin, nakatenga pa rin at patuloy na hinaharangan para maging ganap na batas. Dapat managot ang gobyernong ito sa patuloy na pagharang sa mga panukalang batas na yan. Alam ko maraming galit at dismayado sa naging boto ng kamanggagawa. Pero dapat maintindihan ng bawat isa sa atin na ang laban ng mga manggagawa ay walang pinipiling kulay. Yung laban para sa pagpapataas ng sahod at pagbubuwag ng provincial rate, laban nating lahat. Yung pagpapababa ng presyo, pagtatanggal ng VAT at excise tax, laban nating lahat. Sa parehas na paraan, yung laban natin sa korupsyon. Pag nasangkot ka sa issue ng korupsyon, idaan sa proseso. Pag napatunayan na nagkasala, di panagutin natin. Ang punto dito mga boss, yung prinsipyo at paninindigan ng mga manggagawa ay walang pinipiling kulay sa politika. Kaya ang matapang na hamon natin sa gobyerno at kongresong ito, kung tunay talaga tayo na para sa accountability at gusto nating maging accountable sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, bago matapos ang sesyon ng Kongreso, isalang na at pagbotohan sa plenaryo ang House Bill number 8081 na magbubuwag ng provincial rate. Ilabas natin lahat yung ating mga salin at pumirma tayo ng bank secrecy waiver at hayaang siyasatin ng publiko ang ating mga buhay. Laban, manggagawa! Tara na, kamanggagawa!